Ano ba ang 5 bagay ng negosyo na kahit tulog ka, kumikita? Panoorin nyo ang video na 'to para malaman nyo at may apply nyo sa buhay nyo na kahit tulog ka, kumikita. Ako nga pala, si Leoner, isang financial advocate at agripreneur na mahigit 10 taong nag-aaral at nagnenegosyo. So bago ko i-share sa inyo yung limang negosyo na kumikita kahit natutulog ka, ito yung kwento. So meron akong i-share sa inyo. Nung una, empleyado ako. Hindi ko alam ito kasi ang idea ko before is pag hindi ka nagpagod, hindi ka nag-exert ng effort o labor, so hindi ka kikita ng pera. So yun ang isa sa mindset na nabago sa akin. So nung nag-research ako, umaattend ako ng mga seminar, nalaman ko na meron palang sikreto yung mga mayayaman na ginagawa sa buhay nila kung bakit nami-maintain nila yung financial freedom meron sila. At yumayaman sila ng yumayaman dahil alam nila ang mga negosyo na kahit tulog sila, kumikita sila ng pera. So, binago ko agad yung sistema ko at yung pamamaraan ko na meron na dapat akong gawin sa buhay ko para mabago yung direction ng finances ko. So, ito na po yun. Without further ado, ito na po yun. Number one. Ang number one na negosyo na kumikita kahit tulog ka is yung sinasabi nilang living on interest. So, ano ba yung living on interest? So, sa living on interest, kung meron kang nilalagak na pera at nilagay mo sa isang investments na malaki ang chance na kumikita is yan po yung living on interest. So, kung magkano po yung income nyo per year at nako-cover niya, so yan po yung living on interest. Kumikita ka kahit tulog ka. Ano ba yung mga halimbawa niyan? Una is stock, dividend investing. So sa dividend investing, yung pag naglagay ka ng pera sa isang kumpanya, nagbibigay po sila ng dividendo. So part po ng profit nila is binabalik po nila sa mga shareholders. So yun po yung basic na idea behind dividend investing. Sa side po ng interest, pangalawa is yung real investment trust investing. So bumibili ka ng shares ng isang real estate, then in return, yung profit po nun is binibigay nila as dividend din. So, but ang difference lang doon is that's a real estate. Pangatlo, yung stocks appreciation po. So, yung value po ng stocks, pag naglagay ka ng pera doon sa stocks na yon na matitibay, tulad ng malaking kumpanya sa Pilipinas na trillion company tulad ng SM, isang Ayala. So yun po yung mga sikat na kumpanya. So balikan ko lang yung sa dividend investing, marami po yung kumpanya tulad ng GMA, DMCI. So DMCI po isang construction company na nung last year nagbigay po sila ng 15 to 20% na dividend. So kung meron kayong 1 million na nilagay, so pwede kayong kumita ng 150,000 to 200,000. So kahit tulog ka, kumikita ka. So yun po yung mga bagay na tinatawag na living on or interest income. Or pag malaki na, pag nare-replace na yung income mo, so that's living on interest. Ngayon, pangalawa po is yung rental income or you're living on rental. So kung meron kang isang property, so kailangan mo lang doon is yung cash flow mo is malaki or kung may extra ka, so pwede mo rin pagawa ng property yan. So either residential, so ang maganda is yung commercial kasi pwede mong paupahan yan. Apartment, pwede rin yan. Or gawin mong resort, so malaking bagay po yan. So depende sa'yo kung ano yung strategy mo sa rental. So sa interest naman versus rental, ang base sa magandang statistics, ang maganda po is yung interest kasi nga yung risk mo dun is napakaliit at hindi ka na nag-iisip ng paniningil sa sa umuupa sa iyo kasi nga more on interest income ka lang. So hindi ka na mahirapang maningil, wala kang maintenance doon sa bahay mo kasi nga hindi rental yung interest. So ngayon pangatlo is franchise income. So kahit tulog ka,
pwede kang kumita ng pera. So sa franchise income, ang binabayaran dyan is yung system. Kung profitable ba yung isang franchise, then babayaran ka nila. So pag maganda yung franchise system mo at maganda yung pangalan mo bilang nagpa-franchise, so isang malaking income po yan pag ikaw yung gumagawa ng isang franchising. So malaking bagay po yan. So next is realty income. So siguro sa karamihan sa lahat is first time tong narinig about realty income. So yun po yung ginagawa ng mga McDonald's, Jollibee, yung mga malaking kumpanya. So maliban sa franchise fee na binabayaran mo is ang portion ng revenues nyo is may share po yung headquarters o yung nagpa-franchise sa inyo. So ang tawag po dyan is royalty income. Ganon din po sa financial services. So meron din silang royalty income sa mga higher ups o yung mga managerial positions na sila yung nagmamanage sa mga tauhan nila. So that's a royalty income. Ngayon, panglima. So sa panglima is bago ka lang ito natuklasan na meron palang ganitong klaseng opportunity na pag binuild mo at ginawa mo, so malaki din po yung balik kahit natutulog ka, malaki din yung income. So dyan papasok po yung personal branding at business branding. So sa personal branding naman is pag maganda yung image mo, meron kang mga engagement, meron kang events, meron kang gumagawa ka ng libro, gumagawa ka ng iba't ibang klaseng products na in-attach sa name mo. So that's personal branding. So that can serve as kahit natutulog ka, meron kang income kasi nga continuous yung business mo, continuous yung branding mo. At ganoon din po sa business branding, the same na sila pero ang idea is the same pero magkaibang entity po yan kasi sa business branding separate yan doon sa personal. So yan po yung mga halimbawa na mga negosyo kahit natutulog ka, kumikita. So i-summarize ko lang kasi ang mga bagay na yan is kailangan mo talaga ng medyo malaking kapital. So i-build mo po yung cash flow mo. But ang recommendation ko po is habang maliit pa tayo, ang ginagawa natin is binibuild talaga natin. So dapat may sarili kang business. So over time, hanggang lumalaki yung business mo, inire-reinvest mo yan sa mga bagay na hindi masyadong risky. Kasi nga, ang business talaga is malaki yung risk, malaki yung factor na magkukulapse pag hindi mo maayos. So, i-reinvest mo sa mga mas stable na investments tulad po niyan yung mga bagay na yan. Kahit tulog ka, kumikita ka. So sinishare ko po to sa inyo. So, bakit ko po sinishare sa inyo? Kasi karamihan hindi to alam. So, ang alam lang nila is magtrabaho from 8 to 5 job, 8 to 5 na klase ng trabaho na ginagawa nila, which is habang buhay po silang nagtatrabaho, darating nilang 60, 70 years old, nagtatrabaho pa rin sa isang kumpanya. So, pag ginagawa nyo to, nababuy out nyo yung oras at yung retirement o yung freedom nyo na kahit aalis kayo, so meron kayong choice, meron kayong option na sa buhay nyo na magagawa. At hindi lang yan, so inanyayahan ko po kayo sumali sa page ko. Sa baba, andyan yung Pinoy Investor Group na makakatulong sa atin na kung meron kayong tanong about investments, about passive investing. So meron po tayong group sa baba. So paki-share and like and subscribe po. So maging inspirasyon sana ito sa lahat ng mga Pinoy na nagtatrabaho either abroad o sa Pilipinas na mag-change mindset po tayo na hindi lang puro trabaho, hindi pag-isipan po natin na meron palang paraan para tayo mismo ay makawala sa pagiging empleyado. Hanggang sa muli, tandaan, Pinoy investor aasinso ka kung may kaalaman, diskarte at may pangarap.